Pwede po bang 2 months lang i-advance ko sa renta, Manang? Kukulangin kasi talagang budget ko eh. Pakiusap ni Zack sa babaeng may-ari ng bahay na rerentahan niya sa probinsya. Alam mo iho, gusto ko sanang gawin yan. Gusto kitang pagbigyan dyan sa hiling mo. Kaya lang, ilang beses na akong natakbuhan ng ibang nagrerenta sa akin eh. Wala naman akong nagawa dahil hindi ko naman mareklamo. Matanda na ako at ilang taon na lang ay uugod-ugod na. Wala na akong katuwang sa buhay. Bukod sa padala ng mga anak ko sa Maynila na hindi naman din kalakihan dahil may sari-sarili na rin silang pamilya ay turenta na lang sa bahay buwan-buwan ang inaasahan ko. Hindi na rin kasi talaga ako makakapagtrabaho dahil may iniinda na rin ako sa aking katawan. Paliwanag ng matanda. Nalulungkot po ako sa sinapit niyo, Manang. Pero sinisigurado ko po sa inyo na hindi ko gagawin ang ginawa nila. Hindi po ako ganong klaseng tao. Naniniwala po ako sa karma. Tsaka, hindi naman po ako tatakbo eh, dahil wala naman po akong ibang matatakbuhan. Hindi po kasi ako taga dito, dahil taga Maynila po talaga ako. At wala pong kahit sino akong kilala dito sa probinsya. Paliwanag naman pabalik ni Zack sa matandang babae. Ay pambihira kang bata ka. Hindi ka pala taga dito. At wala ka ring kilala dito sa lugar namin, bakit ka nandito? Mahabang kwento po, Manang. Basta gusto ko lang po munang makalayo at patunayan sa sarili ko na kaya ko kahit mag-isa. Sa ngayon, yung perang dala-dala ko ay sapat lang po para makausap ko po kayo, Manang. Kahit yung 2 buwan lang po ang i-advance ko. Pakiusap niya muli sa matanda. Napahinga naman ang malalim ang matanda sa katumango. O siya, sige. Mukhang mabait ka naman at hindi ka tatakbo sa responsibilidad mo sa akin. Kaya sige, pumapayag na ako. Pwede mo naman gawin ang lahat ng gusto mo dito, basta huwag ka magdadala ng barkada at dito kayo magiinuman at mag-iingay sa bahay. Nasa kabila lang kasi ako kaya madidinig ko kayo. Yun kasi ang gawain ng huling nagrenta dito eh. Ang iingay. Hindi tuloy ako makatulog. Isa pa, ayaw ko ng delay sa bayad mo sa renta ha. Hindi naman siguro kalabisan ng mga patakaran ko ano. Hindi naman po, Manang. Kaya ko naman pong sundin ang mga yun. Mabuti kung ganon iho. Siya nga pala, ako si Lourdes. Aling Lourdes na lang ang itawag mo sa akin dahil parang sumasakit ang kasu-kasuan ko sa kakamanang mo dyan. Ikaw naman si... Ako po si Zack. O siya sige, Zack. Malinis ang loob ng bahay dahil linggo-linggo ko naman niyang nililinisan kaya pwede ka nang pumasok. Sige po. Salamat po, Aling Lourdes. Ngiti ni Zack sa matanda. Nang makapasok na siya'y agad siyang napaupo sa maliit na sofa na naroon. Malinis at komportable naman ang bahay na tutuluyan niya kahit hindi masyadong kalakihan. Sa palagay niya'y isang buong kwarto niya na sa bahay ang kabuuan ng inuupahan niya ngayon. Hindi man siya sanay pero wala siyang magagawa kundi ang panindigan ng desisyon niyang umalis sa mansyon nila. Hindi din masyadong kalakihan ang dala niyang pera dahil ayaw niyang maglabas sa account niya na mga magulang niya mismo ang nagde-deposit noon pa man. Ang perang dala-dala niya ngayon ay galing sa sarili niyang ipon. Natitiyak din niyang naka-freeze na ang lahat ng cards na meron siya dahil galit ang ama sa kanya. Dude, where are you? Come here, chill tayo. Zack, halika dito. Pambihira naman oh. Late ka na naman. Anak, pwede mo ba akong tawagan para malaman ko kung safe ka? Nasaan ka ba? Zack, I can contact you. Hindi nagre-ring ang phone mo. I'm worried. Please call me. Basa ng binata sa iilang mensaheng bumungad agad sa kanya nang buksan niya ang kanyang cellphone. Huminga na lamang siya ng malalim saka pinadalhan ng mensahe ang ina. I'm fine, Mom. Don't worry about me. Iyon lang at muli na naman niyang pinatay ang kanyang cellphone. Nangako siya sa kanyang sarili na sa oras na lumayo na siya sa kanyang pamilya ay hindi na siya magpaparamdam sa mga ito. Maliban na lang kung kailangan na talaga. Well, I guess, oras na para magsimula na ako ng panibagong buhay. Nasabi niya na lamang sa kanyang sarili. Wala naman siyang inaksaya na oras dahil bukas na bukas din ay naghanap na siya ng trabahong mapapasukan. Balak niyang magtayo ng sariling negosyo. Ngunit dahil alam niyang may posibleng hindi pumatok yun at ikalugi niya pa, kaya kailangan niya pa ring maghanap ng trabaho na may sahod buwan-buwan para hindi siya mapalayas ni Aling Lourdes sa bahay na inuupahan niya ngayon.
Hindi ininda ni Zack ang init at tirik ng araw dahil pursigido siyang makapagtrabaho, gayong college graduate naman siya at may potensyal sa ibang bagay. Hindi niya na rin alam kung ilang establishmento na ba ang napasahan niya ng application requirements. Nang makaramdam siya ng gutom, ay agad naman siyang nagpahinga at kumain sa isang karinderyang naroon sa malapit. Sa kalagitnaan ng kanyang pagkain ay isang babaeng may maduming damit at buhaghag na buhok ang biglang lumapit doon, pumasok at nanghihingi ng pagkain sa mga customer. Hoy! Pambihira naman oh! Umalis ka na nga dito! Ang baho-baho mo oh! Baka mawalan pa ako ng customers dito eh! Alis! Alis! Rinig niyang pagtataboy ng may-ari ng karinderya sa babae. Hindi naman po ako manggugulo, ate. Manghihingi lang po ako kahit kaunting pagkain. Gutom na po kasi talaga ako. Umalis ka sabi! Huwag ka dito sa karinderya ko! Nang akmang kukuha na ang babae ng pamalo para itaboy ang maduming babae, ay doon na tumayo si Zack. Mawalang galang na po ate. Pero hindi nyo naman po kailangang umabot sa pisikalan na pananakit. Dahil pwede po kayong makasuhan sa gagawin nyo. Hindi naman po siya nananakit ng ibang tao kaya hindi nyo po siya pwedeng saktan. Ganito na lang po. Babayaran ko na lang po ang pagkain na gusto niyang kainin. Ako na pong bahala. Saad ni Zack. O siya sige, pero sa labas ka maghintay, Ineng. Huwag ka dito dahil ang baho mo. Napatingin naman si Zack sa babaeng madumi na dali-dali na ring lumabas. Nang maibigay na rin ng tindera ang kanin at ulam kay Zack, ay agara na siyang lumabas para ibigay sa babae ang pagkain. There you go. Here, pagkain mo. Dinamihan ko na yan para sa hapunan mo mamaya. Ngiti niya dito sabay abot sa pagkain. Salamat. Nauutal namang wika ng babae at nakayukong tinanggap ang pagkain. Sa susunod, huwag kang basta-basta pumapasok sa mga karinderya dahil sasaktan ka ng mga tao doon. Dahil ba mabaho ako? Medyo. Pero sa susunod Tsaka ito, pera. Itabi mo yan para kapag nagutom ka ay may mabibili ka kaagad. Alis na ako. Mag-iingat ka. Salamat. Ngiti ng dalaga. Bahagya namang napangiti si Zack nang makitang kinain agad ng babae ang pagkaing ibinigay niya. Doon pa lamang niya napagtanto na ang dami palang taong walang makain at pinipilit na makaraos sa buhay na meron sila. Sa pagdaan ng mga araw ay ramdam ni Zack ang hirap sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa paglalaba pa lang ay hirap na siya dahil hindi naman siya nasanay sa gawaing bahay. Dahil lumaki sila ng kanyang kapatid na si Ezekiel na may katulong sa kanilang paligid. Pati sa pagluluto ay wala siyang alam kaya sa tuwing kakain siya'y kinailangan niya pang bumili sa karinderya. Hindi naman siya nabigo dahil makalipas ang ilang linggong paghahanap ng trabaho ay nakapasok na rin siya sa wakas bilang isang supervisor sa isang factory na hindi naman masyadong kalayuan sa bahay na inuupahan niya. Minsan, kapag gabi na natatapos ang kanyang trabaho ay sumasakay siya pauwi. Pero kung maliwanag pa naman ang paligid ay nilalakad na lamang niya yun para na rin makatipid. Hanggang isang hapon, maliwanag pa ang paligid ng sandaling yun. Kaya nagpa siya si Zack na lakarin na lang ang distansya mula sa kanyang trabaho pauwi sa bahay na kanyang tinutuluyan. Doon naman niya napansin ang isang babaeng nakaupo sa medyo hindi mataong lugar habang humihikbi. Nang lapitan niya ito, ay doon niya napagtanto na ito ang babaeng madumi na nakita niya sa karinderya. Miss? Layuan mo ko! Layuan mo ko! Huwag mo akong hahawakan! Layuan mo ko! Nagulat naman si Zack sa narinig. Ngunit nang makita niya ang bigat at sakit sa mata ng babae habang sinasabi niya ang mga salitang yun, ay doon na siya nakaramdam ng awa dito. Lumayo ka! Huwag mo akong hahawakan! Sigaw pa nito muli sabay iyak. Miss, naalala mo pa ba ako? Ako yung nasa karinderya. Yung nagbigay sa'yo ng pagkain, remember? Hindi ako masamang tao at hindi kita sasaktan. Natigil naman sa pagpapanik ang babae. Saka dahan-dahan na rin kumalma. Okay ka na ba? Ano ginagawa mo dito? Hindi ligtas ang lugar na to, lalo na't babae ka. Baka mapano ka pa sa daan. Saan ka ba nakatira? Ihatid na kita. Wala akong bahay. Nasa malayo. Ayaw ko nang bumalik doon.
Hindi alam ni Zack ang buong istorya ng babaeng kaharap, pero ramdam niya ang bigat na dinaranas nito. Paano yan? Saan ka tutuloy ngayon? Masyadong delikado kung dito ka lang sa labas mamamalagi. Wala ka bang kilalang kamag-anak o ka? Hindi na natuloy pa ng binata ang ibig na sanang sasabihin nang tila nasagot na rin niya ang sariling katanungan. Pansin niya kasing kung ano ang suot ng dalaga noong nakita niya ito sa karinderya ay ganun pa rin ang suot nito ngayon. Bukod doon ay amoy na rin ang hindi kaaya-ayang amoy nito na siyang dahilan kung bakit pinagtatabuyan siya ng mga taong nakakakita sa kanya. Sige, mauna na ako ah. Kailangan ko pang maghanda ng hapunan sa bahay eh. Mag-iingat ka. Wika niyang muli at akmang tatalikod na sana nang bigla siyang mapatigil sa kanilingon ang dalaga na ngayon ay tahimik na. Bakit ka nga pala umiiyak? Tanong niya dito dahil hindi niya pa nga pala na itatanong sa dalaga kung bakit ito naiyak. Ngunit hindi na nagsalita pa ang dalaga kaya doon na napahinga ng malalim si Zack. Wala ka ba talaga matutuluyan? Tipid na pag-iling naman ang naging tugon nito kaya nauwi ang binata sa isang pagpapasya. Sige, since I can't afford to leave you here all alone, isasama na muna kita sa bahay na inuupahan ko. Pero saglit lang ah. Once okay na ang state of mind mo, I guess, kaya mo naman siguro maghanap ng trabaho and provide for yourself, right? Hindi niya alam pero kitang-kita niya ang pag-angat ng ulo ng babae kasabay ng pagkislap ng kanyang mata na animoy lihim na nagpapasalamat sa kanya. Sasabihin ko bang you're welcome? Biro pa ni Zack sa kanapangiti. Habang si Elizabeth naman ay hindi maipaliwanag ang sayang nararamdaman dahil sa naging alok ng binata sa kanya. Sa tanang buhay niya simula nang maglaya siya sa puder ng kanyang madrasta ay wala pang tao ang nag-alok sa kanya na tumira sa puder nito. Tanging ang binatang si Zack lamang. Gustong-gusto niya itong yakapin, ngunit nag-aalangan siya dahil sa amoy niya at maduming kasuotan. Salamat! Nahihiyang wika ng babae. Nakakahiyamang sumama sa isang taong hindi niya kilala, lalo na't lalaki ito. Ngunit ramdam niya na malinis ang intensyon ni Zack sa kanya at hindi ito gagawa ng kahit na anumang masama sa kanya. Pagdating sa bahay na inuupahan ng binata ay agad siyang binigyan ni Zack ng damit nito pamalit. Maligo ka na muna. Okay lang kung matagal ka matapos. Bibili pa naman din ako ng lutong ulam dyan sa kanto. Ibibili na rin kita ng panloob bukas. Nauutal niyang sabi. Salamat. Tipid na tugon ni Elizabeth sa binata. Sa tinagal-tagal ng dalagang nanirahan sa kalsada ay hindi niya na alam kung kailan siya huling nakaligo. Ni hindi man lang din siya nakapagdala ng kahit isang gamit o damit na siya'y maglaya sa kanila, kaya naman hindi niya maiwasang maging emosyonal. Samantalang si Zack naman ay nakauwi na lamang galing sa kanto para bumili ng ulam ay hindi pa rin lumalabas ang dalaga sa banyo, kaya kinatok niya ito. Tapos ka na ba dyan? Handa na ang pagkain natin. Baka lumabig pa ang sabaw. Tawag niya dito. Malapit na! Tugon naman ng dalaga. Ngunit ilang minuto pa ang lumipas ay hindi pa rin lumalabas si Elizabeth. Kaya akmang kakatok muli si Zack sa pintuan ng banyo nang magbukas yun at bumungad ang napakagandang mukha ng dalaga. Pasensya na kung natagalan ako. Medyo matagal rin kasi akong hindi nakakaligo eh. Kaya super tagal ko. Nainip ka ba? Hindi naman masyado. Sakto lang. Tapos ka na ba? Oo, medyo malaki sa akin tong damit mo pero carry naman. Sige, halika na at kakain na tayo. Nauna naman si Zack sa mesa sa kasunod si Elizabeth. Hindi naman maiwasan ng binata na hindi mapatitig dito dahil kahit hindi pa ito nagsusuklay ay hindi pa rin nabawasan ang kagandahang taglay ng dalaga. Kanina ka pa nakatingin sa akin. May problema ba? O may gusto kang sabihin o itanong sa akin? Maya-maya'y saad ng dalaga. Wala naman. Naisip ko lang na hindi pa nga pala natin kilala ang isa't isa. Uunahan ko na ah. Ako nga pala si Zack. Zack Nahera. Formal na pakilala ni Zack sa kanyang sarili. Ako naman si Elizabeth. Elizabeth Ramos. Napangiti ang binata dahil nagagandahan siya sa pangalan ng dalaga.
Pasensya na kung dito muna ako sa poder mo, Zack. Nakakahiyaman pero pangako, hindi ako magiging pabigat sa'yo. Kaya ko naman mga gawaing bahay eh. Ipaglalaba kita, ipagluluto at maglilinis din ako. Ngiti ng dalaga. Elizabeth, huwag ba sanang mamasamain ha? Pero, ano nangyari? I mean, paano ka napadpad dito kung wala ka namang kahit isang kasama o kakilala? Paano ka na malagi sa kali at paano mo nakakayanan ng lahat? Naku, Zack, mahabang kwento kasi. Handa ka bang makinig? Isang simpleng pagtango naman ang isinagot ng binata. Saka palang napahinga ng malalim ang dalaga at nagsimula ng magkwento. Simula nang iwanan kami ni nanay. Kaming dalawa na lang ni tatay ang magkasama. Isang tricycle driver si tatay noon. Samantalang si nanay labandera. Nasakitin kasi ako kaya nagpasya si nanay na mag-abroad. Doon na nagsimula ang lahat. Nagkalabuan na silang dalawa. Dahil yun pala, may kinakasama ng iba si nanay sa abroad. Hanggang sa hindi na namin siya nakontak at nagpasya na lang si tatay na itaguyod ang pag-aaral ko. Pati na ang mga gamot ko noon. Nakahanap si tatay ng ekstrang pagkakakitaan. At ang amo niya doon ay naging madrasta ko. Nagkagusto ang madrasta ko kay tatay. At ginagawa niya lahat para iparamdam kay tatay na espesyal siya. Kaya ayun, nauwi ang lahat sa isang relasyon. Nagpasya si tatay na sa bahay na patirahin yung amo niya na nobya niya na. Naging maganda naman ang pakikitungo ng babae nung una. Kaya lang, nung tumagal na, hindi na. Sinasaktan niya ako at nagagalit siya sa akin kahit wala namang dahilan. Basta ang lagi niyang sinasabi sa akin, tinitingnan pa lang niya ako ay naiinis na daw siya. Sinusulsulan niya si tatay ng kung ano-ano. Na may nobyo na daw ako at madalas na yung nakikita na may kasama akong lalaki at baka mabuntis ako at mapariwara. Naniwala naman si tatay kaya pinahinto niya ako sa pag-aaral. Hanggang sa sinasama na ako ng madrasta ko kung saan siya nagpupunta. Ang hindi ko pala alam ay sinisimulan niya na pala akong ibenta sa iba't ibang lalaki na kinakausap niya. Na mga sandaling yun ay nagsimula ng tumulo ang luha ni Elizabeth. Kahit medyo matagal na ang pangyayaring yun sa kanyang buhay, ay parang sariwa pa rin yun sa kanyang sistema. Ang nakikinig na si Zack naman ay biglang nakaramdam ng habag ng marinig ang kwento ng dalaga. Kaya ka naglayas dahil sa madrasta mo? Oo. Nung una, hindi pa ako sumuko sa puntong yun. Dahil unang-una, hindi ko naman alam kung saan ako pupunta. Wala akong kakilala. Wala akong pera at natatakot ako sa maaaring mangyari sa akin sa labas. Kaya tiniis ko ang lahat ng pananakit ng madrasta ko. Hindi ko magawang isumbong yun kay tatay. Dahil tiyak ako nang hindi niya ako paniniwalaan. Masyado na siyang nabulag sa pagmamahal niya sa babaeng yun. Hindi ko rin naman siya masisisi dahil nasaktan siya sa pagkawala ni nanay. Isa pa, hindi na rin naman naulit yung pagdala sa akin ng madrasta ko para ibenta ako sa ibang lalaki. Ngunit nagkamali ako dahil nang maulit-ulit yun. Doon na ako tumakbo at umuwing mag-isa. Nagsumbong na rin ako kay tatay pero sinampal niya lang ako at sinabing gumagawa lang daw ako ng kwento para siraan ang madrasta ko. Sobrang bait kasi sa akin ng madrasta ko kapag kaharap si tatay. Kaya hindi niya alam ang totoong nangyayari kapag nakatalikod na siya. Naninikip na ang dibdib ni Elizabeth nang balikan ng mapapait na senaryong yun. Ngunit pinilit niya pa ring ikwento ang buong pangyayari kay Zack. Doon na ako hindi nakatiis nang umuwi ang nobya ni tatay na may pasa sa katawan. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang pasang yun. Basta umiiyak siya at sinabing ako daw ang may gawa nun. Galit na galit si tatay at kahit anong paliwanag ko hindi niya ako pinapakinggan. Kaya naman tumakbo na ako palabas para lumayas. Wala akong dala kahit na ano. Ang sarili ko lang. Wala na rin akong balak na bumalik pa ulit sa bahay dahil pakiramdam ko para ko nang sinusuong ang sarili ko sa impyerno. Paano ka nakarating dito kung ganun? Maya-maya ay tanong ni Zack sa dalaga. Sumakay ako sa isang truck at dito ako dinala. Hindi ko na alam kung paano ako makakabalik sa lugar namin pero sa kabila ng lahat, nagpapasalamat din ako dahil malayo na ako sa kanila. Sigurado din naman ako na hindi nila ako hinahanap, lalo na si tatay.
Dahil ang tagal ko nang nasa kalsada at walang permanenteng address na tinutuluyan. Maraming katanungan sa utak ni Zack ng mga sandaling yon, ngunit mas pinili niyang itanong ang sa tingin niya'y karapat-dapat lang na itanong, alang-alang na rin sa nararamdaman ngayon ng dalaga. Hindi mo ba sinubukang maghanap ng trabaho o ibang mapagkakakitaan? Ani Zack. Sinubukan ko naman eh. Kaso, hindi nila ako tinatanggap dahil nga wala rin naman ako natapos at wala rin akong dalang mga requirements. May pera kasing involved eh, lalo na sa paghahanda ng mga kakailanganing requirements. Kaso, wala akong pera. Kahit isang damit nga lang eh, wala akong nadala dahil sa biglaan kong pag-alis. Kaya heto, nagpalaboy-laboy na lang ako. Napagkakamalan pa akong baliw ng iba. Pinagtatabuyan at pinandidirian dahil sa itsura at amoy ko. Minsan, kapag nagugutom ako ay lumalayo na talaga ako. Kagaya ng senaryong nakita mo nung nasa karinderya ako. Nung araw na yun, hilong-hilo na ako sa gutom. Kahit naman alam kong hindi nila ako bibigyan ay nagpumilit pa rin ako. Mahabang saad ni Elizabeth. Pero, alam mo kung ano ang na-realize ko ng mga sandaling yon? Na kahit gaano pa kapangit ang nangyari sa buhay ko, may magandang pangyayari pa rin naman talaga. Dahil nga bigla kang dumating, di ba? Inalok mo pa ako ng pagkain at sa lahat ng taong nakasalamuha ako, ikaw lang yata ang hindi nandiring lumapit sa akin. At kung para sa'yo, nawala lang yon, sa akin malaking bagay na yon. Tsaka, hindi pa naman doon nagtatapos ang lahat. Dahil nakita mo ako ulit. Ngumiti si Elizabeth na mga sandaling yun, kaya nakaramdam ng kagaanan ng loob si Zack. Salamat talaga, Zack, ha? Ilang beses ka na ba nagpasalamat sa akin, Elizabeth? Isang pasasalamat mo pa talaga, hindi ko natatanggapin yun. Biro lang. Gusto ko lang makita kang ngumiti kagaya niyan. Siya nga pala, bakit ka nga pala umiiyak kanina? Tsaka, takot na takot kang hawakan kita. Ang ngiti sa labi ng dalaga ay biglang nawala sa kayumuko. May trauma na kasi ako dahil nga sa ginawa ng madrasta ko sa akin. Hindi naman sila nagtagumpay pero nandidiri ako sa sarili ko sa tuwing naaalala kong hinahawakan nila ako. Ramdam ni Zack ang takot sa boses ng dalaga kaya doon na niya ito niyakap. Maging ang kanyang sarili ay hindi niya mawari kung bakit niya ginawa yun. Basta't ang alam niya lang, ng mga sandaling yun ay kailangan ng dalaga ang kanyang yakap. You know what? Medyo magkatulad lang pala tayo ng kwento. Pero ang akin lang din, version ng kwento ko, ay mas pinili kong umalis dahil hindi ko na maramdaman ang pagmamahal ng pamilya namin. Talaga, Zack? Eh bakit ba? Taga saan ka ba? Taga Maynila ako, Elizabeth. Katulad mo'y wala din akong kilala dito. Pero yun din naman talaga ang gusto ko. Ang pumunta sa lugar na walang nakakakilala sa akin. Dahil pakiramdam ko, kapag nanatili pa ako dun at makita ako ng mga taong nakakakilala sa akin, baka kantsaw lang ang makuha ko. Dahil nga kilala ako bilang isang tarantado at party goer. Hindi ka rin ba hinahanap ng mga magulang mo, Zack? Si Mommy, madalas akong tinitext pero hindi ko sinasagot. Gusto kong panindigan ang pag-alis ko sa bahay namin. Si Daddy naman, sure akong galit na lang nararamdaman niya sa akin ngayon dahil nga umalis ako, di ba? Sinabi pa nga nun sa akin ha, sa oras daw na lumabas ako ng gate namin, kakalimutan niyang may anak siya. Teka, kung ganoon, mayaman ka? Tila gulat na tanong ng dalaga. Hindi naman ako mayaman. Ang mga magulang ko, oo. Hindi ko naman kasi may tuturing na mayaman ng sarili ko eh. Dahil hindi naman sa akin yun. Sa mga magulang ko yun. Pero kahit na, nasanay ka pa rin sa buhay na komportable. Hindi ka ba nahihirapan ngayon? Lalo na't ikaw na ang gumagawa ng mga gawain. Hindi ka naman sanay, di ba? Nahihirapan, syempre. Pero wala naman ako magagawa eh dahil ito na ang sitwasyon ko ngayon. Kaya paninindigan ko na lang talaga. Bakit ka naman umalis sa inyo, Zack? Dalawa lang naman ang rason eh. Ikaw ang problema o sila mismo? Bilang anak din kasi, hindi mo naman siguro gagawing maglayas kung hindi mabigat ang rason, di ba? Napahinga naman ng malalim si Zack saka nagsimula na ring magkwento. May ibang tao lang talaga na hindi na-appreciate ang effort na ginagawa natin. Katulad ko, kahit na hindi naman ako nag-e-excel sa ACADS, magaling naman ako sa ibang bagay. Yun nga lang,
Hindi yun ang nakikita ni Daddy dahil may sarili siyang paniniwala. Ang ganun ba, Zack? Pero kung sakaling pababalikin ka niya sa inyo, babalik ka ba? Sa ngayon, hindi ko pa alam ang sagot dyan, Elizabeth. Pagtutuunan ko na muna ng pansin ang sarili ko at ang buhay na meron ako ngayon. Tumango naman ang dalaga bilang sagot. Nire-respeto ko yan, Zack. Basta bilang pasasalamat ko sa'yo, tutulong ako dito at pagsisilbihan kita. Susubukan ko rin ulit na maghanap ng trabaho para naman hindi mo maisip na pabigat ako sa'yo. Tsaka wala naman akong planong manatili dito sa poder mo habang buhay. Sa sinabi ni Elizabeth ay agad namang nagulat ang binata. Aalis ka dito? Oo. Pero sa ngayon, pagpasensyahan mo muna dahil mukhang dito muna ako. Pero pangako, hindi naman ako magiging pabigat sa'yo. Sabay taas pa ng kanang kamay ng dalaga na ikinangiti ni Zack. Kahit kailan mo gustong manatili dito, Elizabeth. Okay lang sa akin. Kumain na tayo at mukhang napahaba na ang kwentuhan natin. Basta bukas, bibilan kita ng mga karagdagan mong gamit. Susubukan ko rin maghanap ng hiring na pwedeng pasukan para makapasok ka na rin sa trabaho. Maraming salamat, Zack. Ngiti ng dalaga sa kanya. Sa pagdaan ng mga araw ay masasabi ni Zack na naging masaya na ang bawat araw niya. Hindi niya rin masyadong naiisip ang kanyang pamilya sa Maynila at ang kapatid na si Ezekiel. Basta't nagawa na niya ang pagiging kuya niya dito para tulungan itong makataka sa sitwasyong hindi nito ginusto. Hinintay nga muna niya ang petsa ng kasal ng kapatid para siguraduhing tumupad sa usapan nila ang babaeng binayaran niya para lang matigil ang kasal ni Ezekiel. At nang masigurong nagawa niya na ang tulong na hinihingi nito, ay saka na siya umalis at bumalik patungong probinsya. At heto't pinili niyang tumayo sa sarili niyang mga paa at patunayan na di lang sa daddy niya, kundi pati na rin sa sarili niya na kaya niya. Tinulungan niya ring maghanap ng trabaho si Elizabeth. Minsay sinasamahan niya pa ito sa interviews nito, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring tawag silang natatanggap. Hindi malaman ni Zack kung bakit imbis na malungkot siya dahil hindi pa rin nakakapagtrabaho ang dalaga, ay masaya pa siya at nagpapasalamat. Parang mas pabor siyang nasa bahay lang si Elizabeth. Dahil sa tuwing uuwi siya ay nakangiting mukha agad ng dalaga ang bubungad sa kanya. Isang araw, hindi pa man siya nakakarating sa inuupahang bahay, ay ang presensya agad ni Aling Lourdes ang una niyang nakita. Zack! Zack, iho! Tawag ng ginang sa binata. Oh, Aling Lourdes, ano pong sadya natin? Wala naman. Hindi naman masyadong seryoso at importante, iho. May narinig kasi akong boses ng babae sa loob ng bahay. Gusto ko sanang katukin para malaman kung sino. Kaya lang naisip ko na wala ka naman sa loob dahil alam kong nagtatrabaho ka. Kaya natatakot ako Baka ka ako may multo ang nandoon. Natawa naman ng bahagya si Zack sa sinabing yun ng matanda. May tao po sa loob, Aling Lourdes. Kaibigan ko po ang nandyan. Kaibigan? Akala ko ba'y Maabang kwento po Pero kapag nakahanap na po siya ng trabaho, aalis na din po siya. Ah, ganun ba, iho? O siya, sige. Tinanong ko lang naman dahil akala ko talaga may multo na. Sige po. Sige po, Aling Lourdes. Papasok na po ako sa loob. Pagpapaalam niya dito. Tumango naman ang ginang bilang sagot saka palang nagpatuloy si Zack sa kanyang paglalakad hanggang siya'y makapasok. Doon naabutan niya si Elizabeth na nagpupunas ng sahig. Oh, nandito ka na pala, Zack. Nakangiting bati ng dalaga. Iiwan ko na muna ang ginagawa ko at ipagtitimpla kita ng kape. Saad muli ng dalaga. Huwag na, Elizabeth. Kaya ko namang gawin yun sa sarili ko Tsaka, anong ginagawa mo? Naglilinis ako. Alam ko naglilinis ka. Ang ibig kong sabihin, kanina, bago ako pumasok sa trabaho, naglilinis ka at ngayon na dumating ako, naglilinis ka pa rin? Nagpahinga naman ako, Zack Tsaka wala naman kasi akong ibang gawain dito sa bahay kaya naglinis na lang ulit ako. 'Di ba sabi ko naman sa'yo, ayaw ko maging pabigat sa'yo kaya ayan. Napangiti naman ng tipid si Zack sa kaginulo ng bahagya ang buhok ng dalaga. Bakit? Sinabi ko bang pabigat ka dito? Isa pa, alam ko naman kung gaano mo sinisipagan at pinagbubutihang makapasok ng trabaho, kaya lang wala pa rin. Kaya nga, Zack puro na lang sila sabi na tatawagan nila ako pero
Yun pala, hanggang dun lang pala talaga yun. Huwag ka mag-alala, Elizabeth. Malay mo, kaya ka hindi ka nakakapasok ay dahil may ibang trabaho pala nakalaan para sa'yo, di ba? Ibang trabaho? Ano naman yun, Zach? Ang sabihin mo, hindi lang talaga ako magaling kaya hindi nila ako tinatawagan. Anong hindi magaling? Magaling ka, no? Paano mo naman nasasabi yan, Zach? Alam mo naman na sa kwento ng buhay ko, di ba? Hindi rin ako nakapagtapos ng pag-aaral at may trauma pa ako kaya hindi ako magaling. Bakit, Elizabeth? Diyan lang ba nasusukat ang kagalingan ng isang tao? Isa pa, hindi ba't galing na rin naman sa'yo lahat na tayo ay may kanya-kanyang galing? Kung ako hindi magaling sa academics, magaling naman ako sa ibang bagay. Ganon ka din. Tsaka, huwag mong iisipin na hindi ka magaling dahil magaling kang magluto, maglinis, maglaba, magpagaan ng loob ng tao. Natawa naman si Elizabeth sa sinabing yun ng binata. Ewan ko sa'yo, Zach. Sige na nga, ipagtitimpla muna kita ng kape. Ngiti pa ng dalaga at hindi na nga nagpapigil. Wala na ring nagawa pa ang binata, kundi ang hayaan si Elizabeth na gawin ang gusto nito. Sa pagdaan ng mga araw, kahit ramdam ni Zach ang pagod sa kanyang katawan dahil sa nakakapagod niyang trabaho, ay nagagawa naman niyang pagaanin ito ni Elizabeth. Doon lamang niya napagtanto na kahit simple na ang buhay niya ngayon at kahit kailangan niya pang mahirapan, magpuyat at magpakapagod para lang kumita ay masaya naman siya. Bagay na hindi niya naranasan nung nasa Maynila pa siya at nabubuhay ng marangya. Wala na rin kasi siyang masyadong balita sa mga dati niyang kaibigan na lagi niyang kasama sa tuwing magbabar o gumagala. Wala siyang planong kontakin muli ang mga ito dahil masasabi nga niyang kontento na siya sa buhay na meron siya ngayon. Minsan na may nagpapadala ng mensahe ang mami niya sa kanya at ito na mismo ang nagbabalita sa mga nangyayari sa mansyon. Kaya kahit papaano'y konektado pa rin siya sa kanyang pamilya. May isang beses na rin siyang nagpadala ng mensahe ang kanyang kapatid na si Ezekiel. Nagpapasalamat dahil sa ginawa niyang pagtulong noon sa pamamagitan kay Amy. Pero ni minsan ay hindi siya sumagot sa mga ito. Binabasa niya lang ang lahat ng mensahe dahil hindi pa siya handang makipag-usap muli sa kanyang pamilya. Kuya, umalis na ako sa kumpanya. Hindi ko na kaya sila mami at daddy. Pagbasa niya sa mensahe ni Ezekiel ng isang araw, hindi man nakasaad dito kung anong rason kung bakit nagpa siya ang nakababata niyang kapatid na umalis ng kumpanya ay wala siyang balak sagutin yun. Sagutin mo na yan, Zach. Saad naman ni Elizabeth na nooy nasa likuran niya na. Nandiyan ka pala. Ready ka na ba? Nakangiting tanong ng binata sa dalaga nang makita niya itong nakasuot ng bestidang binili niya mismo. Niyaya ni Zach si Elizabeth na nasa labas sila kakain ngayon dahil nagpasya siyang sila ang mag-celebrate ng magandang balitang pagkatanggap ng dalaga. At yun ay ang pagsisimula ng kanyang trabaho bilang isang kahera sa mini-mart na malapit lamang sa pinagtatrabahuan ni Zach. Oo, kanina pa nga ako dito eh. Kaya hindi ko sinasadyang makita yung text message galing sa kapatid mo. Sagutin mo na kaya yan, Zach. Mukhang kailangan niya ng kuya ngayon eh. Whatever his reason is, wala na ako dun, Elizabeth. Tinulungan ko na siya bilang kuya. Tsaka, sa mga pinapadala niyang mensahe sa akin, ni isa wala siyang natanong kung kumusta na ba ako or what. Puro rants lang niya. Isa pa, kasabay ng pag-alis ko sa bahay ay isang pangako sa sarili ko na hindi ko na sila kakausapin pa. Maliban kay mami na paminsan-minsan ay ina-update ko kung okay lang ako. Masaya na ako sa buhay ko ngayon, Elizabeth, at ayaw ko nang gawing komplikado pa ang lahat. Naiintindihan ko at nire-respeto ka ang desisyon mo, Zach. Kung kailan ka magiging handa, saka na. Huwag mong pilitin ang sarili mo. So, tara na? Tumangot ngumiti naman si Zach bilang tugon, saka parehas na silang gumayak. Pumunta sila sa isang mamahaling restaurant sa bayan at doon masaya nilang pinagsaluhan ang pagkain sa gabing yun, kasabayang masayang kwentuhan. Nang matapos naman silang kumain ay namasyal muna sila sa parke at sabay nilang pinagmasda ng bilog na buwan sa kalangitan. Ang ganda ng buwan ngayon, no? Lalo na ang langit. Hindi rin talaga naulan ngayong araw, kaya pabor na pabor ang panahon sa lahat. Ngiti ni Elizabeth habang nakatingin pa sa kalangitan. Napangiti rin naman si Zach, saka napatingin sa inosenteng mukha ng dalaga. Mas maganda yata ang tanawing tinitingnan ko ngayon eh. Talaga? Saan banda? Parehas lang naman tayo ng tinitingnan, di ba?
Paano naging Hindi na nga naituloy pa ni Elizabeth ang ibig sanang sabihin nang kasabay ng paglingon niya doon ay ang napagtanto niyang nakangiti si Zack habang nakatingin sa kanya. Napatingin naman siya pabalik dito. Oh, bakit ka nakangiti dyan? Tanong ng dalaga. Wala. Kangiti-ngiti naman talaga kapag napagmamasdan ko ang mukha mo eh. Napaka-inosente. Eh ikaw ba? Bakit ka nakangiti dyan? Nakangiti ka rin eh. Nakakahikayat ang pagngiti mo kaya napangiti na rin ako. Masaya akong kasama ka ngayon, Elizabeth. Alam mo ba? Sa tanang buhay ko, ngayon ko lang naranasan na mamasyal sa parke. Akala ko kasi noon, masaya na ang buhay ko eh. Panay party, gala at inom. Pero ngayon, nalaman ko na ito pala ang totoong definasyon ng masaya. Masaya ako nakilala kita at masaya akong kasama ka. Sinserong usal ni Zack. Talaga? Hindi ka kaya nagsisisi nang nakilala mo ko? Never. Kahit kaunti. Hindi ko pinagsisisihan na nakilala kita, Elizabeth. Napangiti na rin ang dalaga sa kamuling ibinalik ang tingin sa kalangitan. Masaya din naman ako, Zack, dahil nakilala kita. Malaki ang utang na loob ko sa'yo dahil ikaw ang bumuhay ulit sa akin. Akala ko kasi habang buhay na ako magiging ganoon eh. Pero hindi pala dahil dumating ka. Kaya lang katulad mo, may iba din akong plano para sa sarili ko. Hinahangaan kita dahil kahit lumaki kang mayaman at nagwawaldas ng pera, hindi ka sanay sa lahat, lalo na sa mga pagkain nating mahihirap pero kinaya mo at naging porsigido ka. Gusto ko rin maging ganun, Zack. Ang maging kagaya mo. Pwede naman eh. Nandito naman ako para suportahan ka palagi, Elizabeth. Ganun din naman ako sa'yo, Zack. Kaya lang, ngayon na may trabaho na ako, magsisimula na rin ako mag-ipon para makaalis na ako sa poder mo. Nang sabihin yun ng dalaga ay doon na napatingin ng seryoso si Zack sa kanya. Aalis ka, Elizabeth? Teka, bakit ka naman aalis? Hindi pa naman kita pinapaalis eh. Tsaka, we're good naman, di ba? Oo naman, Zack. Super okay tayo. Kaya lang, hindi ba't nangako ako sa'yo noon na kapag nakapag-ipon ako, aalis ako at magsasarili? Pero, pwede namang huwag mo nang gawin yun, di ba? Okay ka naman sa bahay eh. Gusto ko nga doon kasama ka. Kaya lang, kailangan ko ring gawin to para sa sarili ko. Lagi na lang ako nakaasa sa'yo, Zack. Baka naman masyado na akong pabigat sa'yo pero hindi mo lang sinasabi. Bakit mo ba iniisip yan, Elizabeth? Masaya ako sa tuwing nakikita kita sa bahay. Sa tuwing dadating ako galing sa trabaho. Nawawala ang pagod ko kapag ikaw agad ang bubungad sa akin. You don't have to do this to me, Elizabeth. I can't afford losing you. Hindi naman ako mawawala, Zack. Nasa tabi mo pa rin naman ako lagi. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Hindi ko kayang hindi ka makita at makasama. I know this may sound weird pero yun ang nararamdaman ko, Elizabeth. Sa tuwing sinasabi kong masaya ako kapag kasama ka, I really mean it. Masaya talaga ako kapag kasama kita dahil gusto... Yeah, total, umabot na tayo sa ganitong punto. Aamin na ako. Gusto kita. Napapasaya mo ako. Napapangiti mo ako. May mga bagay na hindi ko naranasan before. I mean, naging masaya naman ako dati pero iba ang saya ko ngayon na kasama ka kahit sa payak kong pamumuhay. So don't leave me, please. Sinserong pagmamakaawa ni Zack sa dalaga. Hindi naman nabigla si Elizabeth sa narinig. Bagkus ay masaya pa siya dahil narinig niyang parehas lang sila ng nararamdaman ng binata. Sa maiksing panahong magkasama sila sa iisang bubong ay nahulog na rin ang loob niya dito. Ganon din ang nararamdaman ko sa iyo, Zack. Mas una pa nga siguro ako nakaramdam ng ganyan sa iyo eh. Akala mo ba ikaw lang ang masaya? Ako din. Kaya lang ano, Elizabeth? Kaya lang magkalayo ang antas ng pamumuhay natin. Langit ka, lupa ako. Elizabeth, lupa na rin ako. Umalis na nga ako sa bahay namin, di ba? Nagdesisyon ako mamuhay at tumayong mag-isa sa sarili kong mga paa. Ano pa bang gusto mong patunay? Kontento na ako sa buhay kasama ka. Nasasabi mo lang yan ngayon dahil masaya tayong magkasama. At kung ramdam mo yan, Zack, ako hindi. Ayokong habang magkasama tayo at masaya ay may pinapasan pa rin tayong sama ng loob sa pamilya natin. Ako, kahit ang sakit ng ginawa ni tatay sa akin, dahil mas pinili niyang kampihan ng madrasta ko,
mas nangingibabaw pa rin sa akin ang kagustuhan kung makita siya ulit. Makausap at magkapatawaran kami. Sa ganoong paraan lang gagaan ang loob ko. Dahil kahit ano pang gawin ko sa hinaharap, kung hindi ko na ilalabas tong hinanakit ko, hindi ako magiging masaya. Sana ganun din ang gawin mo sa pamilya mo, Zach. Ayusin na muna natin ang gulo at hindi magandang relasyon sa mga pamilya natin. Kapag maayos na, saka natin balikan ng isa't isa. Yun ay kung tayo pa nga pa rin talaga para sa isa't isa. Mahabang litanya ni Elizabeth. Natapos ang gabing yun na hirap sa pagtulog si Zach. Iniisip niya ang lahat ng sinabi ng dalaga, lalo na patungkol sa kanilang pamilya. Kaya naman bago niya maipikit ang kanyang mga mata ay sinubukan niyang padala ng mensahe ang ina upang kumustuhin ang kalagayan ng mga ito. Hindi niya rin maiwasang itanong dito ang tungkol sa naging mensahe ni Ezekiel sa kanya na umalis na siya sa mansyon at iniwan na ang kumpanya. Ano? Mom, bakit mo naman ginawa yun? Gulat niyang wika sa ina nang malaman nitong nilagyan niya ng gamot ang inumin ni Amy. Bukod doon ay hindi na rin nagulat si Zach nang malamang itinuloy ni Amy at Ezekiel ang relasyon nila na dapat sana'y pagpapanggap lamang. Your dad insisted, anak. I'm really sorry pero hindi din naman pala buntis si Amy. Kahit pa, Mom. It doesn't change the fact na sinubukan mong mawala ang sarili mong apo. What if buntis nga si Amy? Dinadamay ang anak nila ni Ezekiel. Sumusobra na si Dad. At ikaw, kahit alam mo namang mali, ginawa at sununod mo pa rin si Dad. Sinakripisyo na ni Ezekiel ang sarili niyang plano sa buhay niya. Para maging masaya si Dad. Pero hindi niyo man lang naisip na hayaan din siyang maging masaya. Mom, ayaw ni Ezekiel na maikasal sa anak ni Mr. Tan, kaya tinulungan ko siya cause he asked for it. Wait, you mean ikaw ang... Yes, Mom. Ako ang kumausap at nagbayad kay Amy para guluhin ang kasal ni Ezekiel sa anak ni Mr. Tan. Nung umalis ako sa bahay, nanatili na lang muna ako sa hotel at hinintay na makumbinsi ko si Amy to do it. Enough is enough, Mom. Nawala na nga ako sa inyo. Pati ba naman si Ezekiel na pinagbigyan na kayo sa lahat-lahat ng gusto nyo? That's very disappointing. Huling wika niya sabay patay sa linya. Naiinis siya sa mga magulang at naaawa sa kapatid niya. Gusto niya mang tawagan si Ezekiel pero naalala niyang hindi pa pala sila ganoong okay sa isa't isa at hindi pa sila nakakapag-usap ng matino. Kaya winalang bahala niya na lang muna ito. Hindi na lamang din niya ikinuwento kay Elizabeth ang tungkol sa napag-usapan nila ng kanyang ina dahil alam naman niyang labas na ang dalaga sa gusot ng kanilang pamilya. Ganoon pa rin naman ang relasyon nilang dalawa ni Elizabeth sa loob ng iisang bahay. Maayos pa rin sila sa isa't isa at maalaga pa rin ang dalaga sa kanya kahit parehas na silang abala sa kani-kanilang trabaho. Hanggang isang hapon, naging maagang natapos si Zach sa kanyang trabaho ay umuwi na muna siya't nagbihis. Saka nagpapasyahang pumunta ang dalaga sa minimart na pinagtatrabahuan nito para ito'y sunduin. 6:00 ng gabi lagi ang out ni Elizabeth kaya lagi siyang nauunang makauwi. Nang makita niyang isa-isa nang nagsisilabasa ng mga kasamahan ng dalaga ay dali-dali na rin siyang pumwesto sa pintuan para salubungin ang ngiti ng dalaga. Ngunit ang ngiting yun ay unti-unting nawala nang makita niyang may kasamang lalaki si Elizabeth at nagtatawanan pa ang mga ito habang palabas. Inihatid na kita sa bahay na tinutuluyan mo ngayon, Elizabeth. Gabi na delikado na sa daan. Rinig pa niyang saad ng lalaki. Nako, wag na Ruel. Malapit lang naman dito yun eh. Lalakarin ko na lang. Salamat ha. Sigurado ka? Kung gusto mo, samahan na lang kita. Hindi mo na siya kailangan samahan dahil ako nang gagawa nun. Sabat ni Zach sa lalaki. Nanlaki naman ang mga mata ni Elizabeth. Lalo na nang agawin ni Zach ang bag ng dalaga kay Ruel at hinawakan pa ang kamay nito. Zach, anong ginagawa mo dito? Hindi ba obvious? Sinusundo ka. Tara na. Teka, sige Ruel ha. Tatawag na lang ako ulit. Salamat talaga sa pagpunta. Mag-iingat ka. Ikaw rin, Elizabeth. Mag-iingat. Para namang nagpantig ang tenga ni Zach sa narinig. Kaya nang makauwi sila ay agad siyang napaupo sa upuan at seryosong tinitigan ang dalaga. Kung makatingin ka naman dyan, parang kakainin mo naman ako ng buhay ah. Tsaka ang gwapo mo ngayon ah. Ang ganda ng suot mo. Parang may lakad ka ata, Zach. Panunukso ng dalaga sa kanya. May lakad naman talaga ako.
Kaya nga ako nagsuot na maganda dahil bala ko sanang yayain kang kumain sa labas. Sa labas? Kung ganun, tara na! Wag na. Nagbago ng isip ko. Napangiti naman si Elizabeth at tumabi sa binata. At bakit naman mainit ang ulo mo ngayon, Zack? Wala. Ano nga sabi yun? Pangungulit ng dalaga. Wala nga sabi. Sige na. Hindi na nga natuloy pa ni Zack ang sasabihin nang ilapit ni Elizabeth sa mukha nito ang mukha niya. Hindi niya maipaliwanag pero agad na napadako ang paningin niya sa mapupulang labi ng dalaga. Mabuti na lamang at pinigilan niya ang sariling madala sa bugso ng kanyang damdamin at agad siyang napatayo. Wala nga kasi. Ang kulit mo naman. Wala? O sige, ako naman ang magtatampo sa'yo niyan. Paano ba naman kasi? Wala ka man lang sinabi sa akin na may kaibigan ka palang lalaki na lagi mong tinitext, tinatawagan at ina-update. Pinupuntahan ka pa talaga sa trabaho mo at may malalaman pa akong hinahatid ka niya. Naiinis na sambit ni Zack. Bahagya namang natatawa si Elizabeth. Nagsiselos ka ba kay Ruel? Natural, oo. I already told you na gusto kita at mahal kita. Kaya natural lang na magselos ako sa Ruel na yun. Sinabihan mo pa talaga mag-iingat siya. Malaki na yon, kaya niya ng sarili niya. Ano ka ba, Zack? Siyempre, hindi naman ako gagawa na ikakaselos mo eh. Hindi? Ano yun? Sino yun, Elizabeth? Pinsan ko si Ruel. Hindi ba't nasabi ko na sa'yo na gusto ko makita at makausap si tatay? Para kahit papaano'y gumaan na rin ang pakiramdam ko. Humanap ako ng kontak sa mga kapamilya namin at sa lahat-lahat. Si Ruel lang ang nag-reply. Sinabi ko kung nahasan ako kaya pinuntahan niya ako kanina. Bukas ang uwi niya at sinabing babalitaan niya ako kay tatay. Hindi na daw kasi siya nakakadalaw sa amin pero ang sabi niya, hinahanap daw ako ni tatay. Wala kang dapat ikaselos doon dahil pinsan ko yun. Paliwanag naman ni Elizabeth kay Zack. Napanatag naman agad ang loob ng binata. Ngunit agad na napaisip sa sinabi ng dalaga. Aalis ka na, Elizabeth? Hindi pa naman, Zack. Bakit? Pinapaalis mo na ba ako? Hindi. Alam mo namang hindi, di ba? Kung pwede nga lang, dito ka na lang sa tabi ko eh. Kaya lang hindi naman kita pwedeng pigilan sa kung ano mang gusto mo. Akala ko kasi, ang sinasabi mo magsasarili ka ay bahay lang ang tinutukoy mo at hindi ka aalis. Shh! Huwag na nating pag-usapan yan, okay? Ang mahalaga, sulitin natin ang bawat araw na magkasama tayo. Basta ang isipin mo na lang, malayo man tayo sa isa't isa, kung tayo talagang itinadhana, mahanap pa rin natin ang isa't isa. Sa ngayon, tumayo ka na dyan at ituloy natin ang plano mong kumain tayo sa labas. Tara! Sabay hila ng dalaga sa binata. Pinili nilang isang tabi ang lahat ng kalungkutang nasa isipan nila pareho, kaya naman naging masaya ang mga nagdaan nilang araw. Ramdam nila ang pagmamahal nila sa isa't isa na parang magnobyo at magnobya. Hanggang sa isang masamang balita ang natanggap ni Elizabeth, kaya naman nang umuwi si Zack kinahapunan ay ganoon na lamang ang gulat niya nang makitang umiiyak ang dalaga. Ano nangyari, Elizabeth? Why are you crying? Agad niyang tanong dito. Dumaan ako sa trabaho mo pero wala ka dun. Nagtanong ako sa mga kasamahan mo pero ang sabi nila, kanina ka pa daw 3:00 umuwi. May nangyari ba, Elizabeth? Zack, tumawag sa akin si Ruel. Sobrang payat na daw ni tatay. May malubha na daw itong sakit at laging umiiyak. Nagsimula daw magkasakit si tatay nung umalis ako sa bahay. Nalungkot siya sa biglaan kong pagkawala. Iniwan na daw siya ng madrasta ko. Zack, kailangan kong umuwi. Kailangan ako ng tatay ko. Iyak ng dalaga. Nalulungkot man si Zack sa sinabing yun ni Elizabeth, pero ayaw niya namang maging makasarili. Lalo na't ang ama na nito ang pinag-uusapan. I understand. Kailan mo balak umalis? Bukas sana, Zack. Bukas na? Sige. Liliban na lang din muna ako sa trabaho bukas para ihatid ka sa sakayan ng bus. Salamat, Zack ah. Pasensya ka na. Ano ka ba, Elizabeth? Huwag kang humingi ng pasensya. Hindi mo rin naman ginusto ang nangyari, di ba? Isa pa, nandito naman ako lagi. Handa akong hintayin ka. Agad niyakap ni Zack ang dalaga dahil kahit hindi pa naman ito nakakaalis ay ramdam niya na ang pagkasabik dito. Kinabukasan ay maaga silang gumayak para ihatid sa terminal si Elizabeth.
Nangingilid ang luha sa mata ni Zack, pero pinigilan niya yon para hindi masyadong bumigat ang kanyang nararamdaman. Pasok na, pasok! Lalarga na! Sigaw ng konduktor ng bus. Zack, papasok na ako sa loob. Mag-iingat ka dito ah. Huwag kang mag-alala, lagi kitang ititext. Dapat, huwag kang magpapalipas ng gutom. Dahil kapag nalaman kong nagpalipas ka na naman ng gutom, magagalit talaga ako sa'yo. Tumango naman ang binata bilang tugon. Mag-iingat ako dito alang-alang sa'yo. Kaya ikaw, mag-iingat ka dun ha. Huwag mo kong kakalimutan. Tsaka ito. Ani Zack sabay abot sa isang sobre. Nang tingnan naman yun ni Elizabeth ay agad niya itong sinauli sa binata. Hindi ko matatanggap yan, Zack. Tanggapin mo na, Elizabeth. Wala kang trabaho dun at kung maghahanap ka man, hindi ka rin agad makakapasok at makakasahod kaya kailangan mo yan. Pero may pera pa naman ako dito, Zack. Galing sa naipon ko sa sahod ko. Itabi mo muna yan para sa sarili mo. Sige na, alis na ang bus oh. Kaya wala na tayong sapat na oras para magtalo. Tanggapin mo na yan. Naiiyak namang tinanggap ng dalaga ang pera sa kamahigpit na niyakap si Zack. Yakap na ayaw na pakawala ng isa't isa. Mahal na mahal kita, Zack. Mas mahal na mahal kita, Elizabeth. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Pasok! Pasok! Muling pagtawag ng konduktor. Sige na. Papasok na ako, Zack. Mag-iingat ka dito ah. Ikaw din. Tumawag ka kagad pag nakarating ka na doon para alam ko na safe ka. Mahal kita. Muli pa niyang sabi bago tuluyang nawala sa paningin niya ang dalaga. Nang makalis ang bus ay doon na siya dali-daling umuwi. Pagdating niya sa tinutuluyan ay ibinuhos niya ang lahat sa kanyang mga luha. Sobrang nasasaktan siya sa pag-alis ng dalaga. Hinanda niya na ang sarili sa maaaring paglisan ni Elizabeth, ngunit hindi niya inakalang ganoon kaaga ang pag-alis nito. Kung ilang oras siyang umiiyak ay hindi niya na alam, basta't namalayan na lamang niyang madilim na ang paligid nang siya'y magising. Ramdam na ramdam niya ang lungkot sa buong kabahayan ng mga sandaling yun. Wala siyang ganang kumain at gumalaw, ngunit dahil nangako siya kay Elizabeth ay pinilit niyang kumain at pinilit niyang maging normal ang takbo ng kanyang buhay. Naging panatag naman siya dahil lagi niyang kateks at katawagan ng dalaga. Ngunit hanggang 2 linggo lang pala yun dahil pagkatapos noon ay hindi na ito nagparamdam sa kanya. Sinubukan niyang tawagan ang numero ni Elizabeth at padalhan ng mensahe sa social media, ngunit bigo ang binata. Hanggang ang mga araw ang lumipas ay naging buwan at naging taon na nga. Wala nang naging balita pa si Zack sa dalaga, kaya naman pinili na lamang niyang ituon ang sarili sa kanyang trabaho at sa plano niyang magtayo ng sarili niyang negosyo bilang yun naman talaga ang plano niya nung una pa lamang. Ngunit tila hindi pa matutupad ang plano niyang yun dahil nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang ina at sinasabing na-stroke ang kanyang amang silito at bedridden na ito. Hiniling din ng Donya na sana'y makita nila muli sina Ezekiel at Zack dahil matagal na silang hindi nabubuo. Hindi niya naman ito sinagot dahil nagdadalawang isip pa siya kung babalik siya sa Maynila para dumalaw sa kanilang mansyon. Nang makapag-isip-isip naman siya ay ipinaalam niya muna kay Elizabeth ang plano niyang pagbalik sa Maynila. Kahit naman hindi sila nagkakausap ng dalaga at hindi niya alam kung nababasa ba nito ang mensahe na pinapadala niya, ay hindi niya na yun inisip yun. Ang mahalaga ay sa araw-araw pa rin siyang nagte-text at sinasabi ang lahat ng nangyari sa kanya. Kinabukasan ay agad siyang lumuwas ng pa-Maynila at nang makarating ay isang malalim na hininga muna ang kanyang pinakawalan. Wala pa rin kasing nagbago sa itsura ng kanilang mansyon. Sir? Sir Zack? Maya-maya ay wika ng kanilang kasambahay na lumabas para magtapo ng basura. Nginitian naman ito ni Zack. Hello, Manang. Kumusta po? Sir, kayo po ang kamusta? Akin na pong bag niyo at dadaling ko na po sa loob. Naku, tiyak na matutuwa ang mga magulang mo, sir. Tara na po sa loob. Tumango naman si Zack at sumunod na sa matanda. Tinawag ng kasambahay ang kanyang ina at isang mahigpit na yakap ang iginawa nito sa kanya. Nagkaiyakan sila, lalo na nang makita ni Zack ang kanyang ama. Kung noon ay matapang ito't malupit, ngayon naman ay halos wala na itong lakas. Ni magsalita ay hirap na ang Ginoo, ngunit sa kabila ng karamdaman ay nabigkas pa rin ito ang salitang patawad. I forgive you, Dad. Kalimutan na po natin yun. Ani Zack sa ama,
kaya lalong napaluha ang Don. Salamat anak, ang kapatid mong si Ezekiel. Sinabihan ko siyang nandito ka. Tiyak na pupunta yun agad. Masaya ako dahil maayos na tayong lahat. Ang akala ko'y matitiis mo kami. Iyak naman ang Donya. Naisip ko po kasi na kailangan ko ring palayain ang sarili ko. Isa pa, desisyon ko naman pong umalis dito noon. Huwag ka umalis. Zacarias, ikaw na ang mamamahala sa kumpanya. Hirap na wika ng kanyang ama. Ang sabi ng dad mo, huwag ka nang umalis dahil ikaw na ang mamamahala sa kumpanya. Pero paano po si Ezekiel? May sarili na akong pinagkakaabalahan ngayon, kuya. Isa pa, nararapat naman talaga sa'yo na sa'yo ang kumpanya dahil magaling ka. Saad naman ni Ezekiel na nooy nasa kanilang likuran. Agad niyakap ni Ezekiel ang kanyang kuya Zack, kaya napangiti na rin ang binata at tinugon ang yakap ng kapatid. You look very happy now, Ezekiel. I am, kuya, dahil maayos na ang ating pamilya. Isa pa, nandito ka na, and most especially, dahil sa mag-ina ko. Nakangiting wika ni Ezekiel sabay labas ni Amy at ng anak nilang si Elijah. Oo nga pala, kayo pala talaga nagkatuluyan. Natatawang wika ni Zack. And thanks to you, kuya. Nang magkaroon ng oras ang dalawa ay nagpa siya silang mag-usap sa may hardin. Dito ka na ba for good, kuya? Ikaw nang mamamahala sa kumpanya. Matagal na yun naghihintay sa'yo eh. Gusto ko man, Ezekiel, pero hindi ako pwedeng manatili dito dahil may hinihintay ako dun sa probinsya na magbalik. Napatingin naman si Ezekiel sa kapatid saka napangiti. Babae ba yan, kuya? Hindi naman tayo ganito ka-close para mag-share ako, no? Natatawang wika ni Zack. Hindi pa naman huli ang lahat para maging close tayo, di ba, kuya? May chance pa tayo. Namiss kita, kuya. Namiss din kita, Ezekiel. Kahit naman hindi tayo magkasundo noon, kapatid pa rin kita at mahal kita. Sige na nga, tara na sa loob at hindi ko pa nalalaro ang pamangkin ko. Tara. At sabay na nga silang bumalik sa loob. Sa huli ay napagpasyahan ni Zack na manatili sa Maynila para pamahalaan ang kanilang kumpanya. Nagmamakaawa kasi ang kanyang amang si Lito at nakikita niya namang masaya si Ezekiel sa sarili niyang negosyo, kaya wala nang ibang mamamahala doon kundi siya lamang. Ngunit kapag may pagkakataon at oras naman siya, kahit isang beses sa isang buwan ay bumabalik siya sa probinsya. Nagbabayad pa rin siya ng buwan ng renta sa bahay na kanyang tinitirhan para kung sakaling naisip ni Elizabeth na bumalik ay may mauuwian pa rin ito. Hindi rin siya pumalya sa pagpapadala ng mensahe sa numero ng dalaga kahit alam niyang malabo pa sa malabong mabasa at balikan siya nito. Lalo na't isang taon na rin ang nakalipas at wala pa rin tong paramdam sa kanya. May nagpunta dito na pamilya nung isang araw, iho. Gusto sanang rentahan itong bahay kaso tinanggihan ko dahil nagbabayad ka pa rin ng buo kahit isang beses sa isang buwan ka lang nagpupunta dito. Wika ni Aling Lourdes sa kanya nang magbalik siya sa probinsya. Ganun po ba, Aling Lourdes? Salamat po kung ganun. Walang anuman yon. Kaya lang iho, bakit ba hindi mo pa rin pinapakawalan ng bahay na to kahit nasa Maynila ka na? Inaasahan mo pa rin bang babalik si Elizabeth? Nakaramdam ng kirot sa kanyang puso ang binata nang banggitin ng ginang ang pangalan ng dalagang minamahal niya. Susuko na po ba ako, Aling Lourdes? May chance pa kayang bumalik siya dito? Babalikan niya pa kaya ako? Tutuparin niya pa kaya ang mga pangako niya sa akin? Dahil ako, tinutupad ko pa rin ang pangako ko sa kanya na hihintayin ko siya. Alam mo iho, ilang taon na ba ang lumipas ha? Ni wala kang ideya kung nasan siya ngayon, di ba? Wala siyang paramdam sa'yo. Ayaw ko sanang sabihin to kaso sinasayang mo lang ang oras at buhay mo sa babaeng yun. Ako nang naaawa sa'yo. O siya sige, iyon na yung payo ko lang naman. Baka isipin mong nanghihimasok ako sa buhay at desisyon mo. Sige, pumasok ka na sa loob. Tumango naman ang binata at hindi na umimik pa. Agad na napaisip si Zack sa sinabing yun ng ginang. Totoo nga namang wala nang paramdam si Elizabeth sa kanya, kaya palagay niya tama nga ito. Nag-aaksaya lang siya ng oras at panahon sa wala.
Ilang sandali pa ay nahiga siya sa upuan at nagising siya na mukha agad ni Elizabeth ang kanyang nakita. Mapait naman siyang napangiti. Kailan pa kaya kita makikita? It's been so long. Susuko na ba ako? Ngumiti naman ang dalaga. Salamat dahil hindi mo ako sinukuan, Zack. Sa pagtugon nito ay doon na nanlaki ang mata ng binata at agad na napaupo. Elizabeth? Ako nga, Zack. Isang mahigpit na yakap agad ang iginawad ni Zack sa dalaga, ngunit agad ding kumalas doon si Elizabeth. Hindi na ito nagdalawang isip na si Eileen ang halik ang binata sa labi. Tinugon naman yun ni Zack, kaya ang masuyong halik na iyon ay nagdala sa kanila sa isang mainit na pag-iisa. Nang matapos ay muling ginawaran ng halik ni Zack ang noo, ilong at labi ng dalaga. Hindi nga to isang panaginip lang. Ano nangyari sa'yo, Elizabeth? Bakit bigla ka na lang hindi nagparamdam sa akin? I'm so sorry, Zack. Nang bumalik kasi ako doon, nagsinungaling ako sa'yo. Sinabi ko sa'yo na nagiging maayos na si tatay. Pero ang totoo ay mas lalong lumala. Sinubukan ko siyang ipagamot pero hindi na kinaya ng katawan niya ang medikasyon. Namatay si tatay at ako na lang at ang iilan naming kamag-anak ang nandoon. Hindi na rin nagpakita ang madrasta ko at ang malala. Iniwanan niya pa si tatay ng napakalaking utang. Kaya ang bahay at lupa namin ay naremata. Sa muli, naging taong kalyo ulit ako. Buti na lang at nakita ako ni Ruel at tinulungan niya akong makapagbagong muli. Ni hindi kita makontak dahil yung phone ko nasira. Nagtrabaho ako at nang makaipon ako, nagpa siya akong bumalik dito. Nung unay, nag-aalangan pa akong bumalik dahil alam kong galit ka. Dahil sa biglaan kong pagkawala at hindi na nagparamdam. Pero bigla akong naalala ang pangako mo na kahit anong mangyari ay hihintayin mo ko. Kaya bumalik ako at nandito ka nga. Naiiyak na paliwanag ng dalaga. Isang beses sa isang buwan ako nandito dahil lagi kitang hinihintay. Binabayaran ko pa ang renta. Dahil kapag naiisip ko nang bumalik ka, may bahay at naghihintay sa'yo. Hindi kita sinukuan ni Elizabeth. Kahit sinasabi ng utak ko na itigil na ang kahibangan ko sa'yo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Zack. At hindi nagbago yon. Nagawa ko rin ang plano ko na makausap si tatay. At bago pa man siya pumanaw, nagkapatawaran pa kaming dalawa. Masaya ako marinig yan, Elizabeth. Ako din. Kami ng pamilya ko. Actually, bumalik na ako sa Maynila at ako nang namamahala sa kumpanya namin. Tipid namang napangiti ang dalaga. Ibig sabihin, langit ka na ulit at lupa pa rin ako. Hinawakan naman ni Zack ang kamay ng dalaga. Huwag mong iisipin yun, Elizabeth. Dahil ang totoo, sabik na silang makita ka at makilala. Sila? Oo, si Ezekiel, si Mom, si Dad, pati na ang asawa ni Ezekiel na si Amy. Matagal na kitang nakwento sa kanila, kaya maski sila ay hinihiling na sana'y magkita tayo ulit. Elizabeth, mahal kita. At kung noon ay sinayang ko ang pagkakataong meron ako, ngayon hindi na. I want to marry you soonest. But now, gusto muna kitang ipakilala sa pamilya ko at sa lahat bilang girlfriend ko. Will you be my girlfriend? Oo naman. Magpapakipot po ba ako eh. May nangyari na nga sa atin ngayon, no? Tsaka, mahal na mahal din kita ng sobra-sobra, Zack. Hindi ko na rin kayang mawala pa sa'yo, kaya... Oo. Sa saya ay muling siniil ng halik ni Zack ang labi ng dalaga. Naging masaya ang kanilang relasyon at formal na ling pinapakilala ni Zack ang nobya sa kanyang pamilya. Kaya naman ay masayang-masaya din ang mga ito para sa kanya. Sa katunayan ay ang ama mismo ni Zack ang nagpasyang bigyan ng posisyon si Elizabeth sa kumpanya na siyang si Zack na rin mismo ang namamahala. Nung unay nahihiyaman, pero nang ang ina ng binata ang nagpumilit ay wala na rin siyang nagawa kundi ang tanggapin yun. Naging malapit din sila ni Amy at naaaliw siya sa tuwing nakikita nito si Elijah. Ang hilig mo din sa mga bata, no? Siguro magiging mabuting ina ka kapag nagkaroon na kayo ng anak ni Zack. Ani Amy. Nako, sana nga hindi. Hindi na nga natapos ang sasabihin ang bigla siyang makaramdam ng pagduduwal. Kaya dali-dali siyang nagtungo sa banyo at doon nagsusuka. Nang makabalik siya ay nagtatakang mukha naman agad ni Amy ang bumungad sa kanya. Ayos ka lang ba, Elizabeth? Oo, Amy. Medyo
Hindi lang maganda ang pakiramdam ko nito mga nakaraang araw. Ha? Oh my! Hindi kaya buntis ka na? Buntis? Oo! Tara, samahan kitang mag-PT at kapag nagpositibo, magpa-check up na agad tayo. At yun naman ang kanilang ginawa. Nang magpositibo naman ng 3 pregnancy test kit, ay agad nilang binisita ang kanilang OB-GYN ni Amy at doon nakumpirma na nagdadalang tao na nga si Elizabeth. Nang ibalita naman nila yon sa ina at ama ni Zack ay walang mapaglagyan ng saya ng mga ito. Lalong-lalo na si Zack na nagtatalon pa dahil sa tuwa. Magiging daddy na ako. Thank you so much, love. Pakakasalan kita. Mahal na mahal kita. Kayong dalawa ni baby. Iiyak na saad ni Zack. Oo, agad ang sagot ko dyan, love. Mahal na mahal din kita. 2 buwan lang ang nakalipas ay kinasal na nga agad sina Zack at Elizabeth. Marami ang nakasaksi sa pagsusumpaan ng dalawa sa harap ng altar at walang humpay na palakpakan at hiyawan ang nangyari sa buong seremonya. Naging masaya ang kanilang pagsasama bilang Mr. and Mrs. Nahera at mas lalo pang sumaya nang sa wakas ay isinilang na ni Elizabeth ang kanilang anak na babae na pinangalanan nilang Faith. Ang kanilang anghel na mas lalong nagpatibay sa relasyon na meron sila. At dyan na po nagtatapos ang bagong kabanata ng ating kwento. Sana ay muli niyo akong samahan sa mga bagong kwento na hatid namin sa inyo. Marami pong salamat.